Sir Ruel, ano po ba ang nangyari? Nasaan po ba si Mrs. ngayon, sir? Nandun pa siya sa amo niya. Tapos, pag-abot ng isang taon, umalis siya kasi noon, 2022. Saang bansa po ba ito, Sa sir? Dubai po. Okay pa naman kami nung mahigit isang taon. Tapos, bigla na lang nagbago eh. Doon pa lang, nalaman ko na yung account niya, inahawakan na pala ng lalaki niya. Tapos, nag-send siya ng yung mga lalaki niya, nag-send ng mga picture sa akin na sa akin. Inamin niya sa akin eh. Nung sinabi po sa inyo yun ni Mrs., ano pong napagdesisyonan niyo or may pinag-usapan po ba kayo na iwalay na po kayo? Hindi ko pa naman yun sinabi sa kanya na mag-iwalay kami. Sabi ko, bibigyan kita ng pagkakataon na tigilan mo na yung ginagawa mo kasi hindi pwede yan eh. Tama po. Kasal tayo eh. Sabi niya, sige, susubukan ko. Sabi daw niya, mahal na niya yung tao. Okay. So, nung sinabi po niya na mahal po niya yung tao, sir, ano po ang napag-usapan niyo tungkol dun sa pamilya ninyo? May mga anak po ba kayo? Meron po, 5 po. 5 ang anak ninyo. Okay. Anong sinabi niya nung, yun nga, na mahal na niya yung isang lalaki? Sabi niya, hindi naman daw siya mawawala sa anak niya. Andyan pa rin siya. Ayun, lumaya siya sa amo na tiinti kasi siya. Ano po ba ang nais ninyong mangyari? Gusto niyo po bang makipagbalikan, mabuo ang inyong pamilya? Kung pwede, okay lang din. Okay sa inyo, sir. Kung humingi ng tawad si Mrs. at bumalik sa inyo. Ang sa akin lang kasi, nahihirapan ako masyado ngayon eh. Ako lang lahat yung nag-aalaga sa mga anak ko. Tapos nag-aaral lahat. Ako pa naghahanap buhay. Sobrang hirap talaga ng kalagayan ko ngayon. Kaya kailangan ko talaga ng tulong. Pero kung sinasabi niya sa akin na uuwi siya, ayaw na rin niyang umuwi sa akin, okay lang din. So ito po yung lalaki na sinasabi niyo, sir. Opo. Yan po ba ay amo po niya or parang ibang lahi po ito? Sabi, Pakistani daw yan. Okay. Nakatrabaho niya po doon or nakilala lang niya doon? Nakilala niya sa TikTok daw. Okay. At gano'n na po sila katagal, bale? Mahigit 1 taon na rin siguro yun. Okay. So simula, sir, nung nagsabi si Mrs. sa inyo, hindi po siya nagpapadala ng sustento para sa mga anak ninyo? Last siya nagpadala sa amin nung 2023 June. So medyo matagal-tagal na din po. Tapos, ngayong bago pa lang na nandito na yung mga anak ko, nagpadala siya, lang yun, 500, 400, 3 beses lang po. Ilan taon na po ba itong mga anak nyo, sir? Kasi 5, medyo madami-dami din po yan. Yung panganay, 14, yung pangalawa, 12, tapos 10, Naku, mga 8, bata pa. tsaka 6 yung bunso. So, 6 years old yung pinakabunso ninyo. At kayo po, sir, ano po ang trabaho nyo ngayon? Pa-extra lang po ako ng jeepney driver. So, sino po ang nag-aalaga sa mga bata ngayon? Halimbawa, ngayon po na nandito kayo sa amin. Yung panganay lang po. Tapos may pamangkin din ako doon 2, kaso may trabaho din sila eh. So, tinutulungan na lang po kayo ng mga kamag-anak ninyo. So, ngayon, sir, ang pinaka-priority ninyo ay matulungan din kayo ni Mrs. sa pagsuporta sa mga anak. Tama ba? Opo. Inaamin ko naman po, ma'am. Totoo naman po. Ngayon, wala po akong trabaho, ma'am, kaya hindi po ako nakapagpapadala ng pera. So, ma'am, ano po ang plano ninyo sa mga anak ninyo? Kasi, sa totoo lang po, kung halimbawang hindi na po talaga kayo magkaayos ni Sir Ruel at napagdesisyonan na ninyong magkahiwalay na po, hindi po namin kayo mapipilit. Ang gusto lang naman po ni Sir Ruel sana, mabigyan nyo ho ng suporta din yung 5 ninyong anak. Kayo po ba ay willing pong umuwi dito sa Pilipinas para suportahan nyo din yung mga anak ninyo na alagaan ninyo or di naman kaya ay tulungan ho sa kanilang pag-aaral? Ma'am, ako naman po, willing po naman po akong umuwi. Kung gusto ng bata sa akin, alagaan ko po sila. Okay, yun naman pala. Kailan nyo po balak umuwi, ma'am? Ma'am, sa ngayon kasi, ma'am, process pa po ako ng passport ko. Is coming November. Nakukuha ko na po yung passport ko. Okay, so pag nakuha nyo na po yung passport ninyo, balak nyo na pong umuwi agad ng Pilipinas. Tama po ba? Yes po, ma'am. Pero mahirap po, ma'am, kasi may baby na po ako, ma'am. May baby ho kayo kanino, ma'am? Yung bago nyo hong kinakasama? Yes po. Naku, ma'am, bakit nyo naman ho ginawa yan sa pamilya ninyo? Kung uuwi ka para sa pamilya natin, kung sinabi mo sa akin na hindi mo na ako mahal, okay lang yun. Basta alagaan mo lang mga anak natin. Diba, sabi mo ayaw mong umuwi sa akin. Okay lang, tanggap ko na. Lahat tanggap ko na. Basta, alagaan mo lang yung mga anak natin. Handa akong magsustinto. Para sa akin naman po, ma'am, ayun po na kung
sa kanya kung gusto niyang alagaan ko yung mga bata, kukunin ko po. Uuwi po ako sa mama ko. Pero yung babalik po ako sa kanya, ma'am, mahirap na po yun kasi may baby na po ako eh. Sir, kayo ba, kahit na may anak po siya sa iba, okay po ba sa inyo na makipagbalikan or ano po ang masasabi niyo dun, sir? Sa akin, pwede naman yun, pero iwan ko sa kanya. Nagpapasalamat naman ako sa kanya, ma'am, kasi kahit ganito yung nangyari sa akin, tatanggapin pa rin niya po. Pero ayoko na pong bumalik sa kanya, ma'am, nahihiya na po ako eh. Ano po ang seguridad na maibibigay ninyo sa mister ninyo? Siyempre si mister, since 2023 pa po pala, ay hindi na po kayo nagpapadala sa kanya. Kumbaga, parang inabandonan nyo na yung 5 ninyong anak sa kanya. Baka mamaya, itong sinasabi ninyo na uuwi kayo ng Pilipinas after nang makuha nyo yung pasaporte ninyo, ay sinasabi nyo lamang. Dapat po may commitment din kayo dahil 5 anak ho yung pinag-uusapan natin dito. Sinisigurado nyo ba, ma'am, na uuwi po kayo pagkatapos nyo makuha yung pasaporte nyo? Ma'am, sigurado naman po ako uuwi ako. Pero yung problema po ngayon, ma'am, wala akong trabaho. Financial po, wala. Kasi ma'am, kung yung pag-uwi po ng Pilipinas, pwede po namin kayong ihingi ng tulong. Meron naman ho tayong mga ahensya ng pamahalaan, gaya ho ng DMW. Pwede po tayong humingi ng tulong para sa OFW repatriation. Pwede pong lakarin yan, ma'am. Wala namang problema dyan. Ang problema lang po natin ay yung kagustuhan nyo din po na umuwi. Kasi for example, ito nga, magpapasko, magno-New Year po, kailangan naming malaman, ano po ba yung plano din ninyo para mabigyan po namin kayo ng tulong? Kung ano po yung desisyon niya, napauwiin niya po ako, okay po ako, ma'am. Okay, so okay po sa inyo yon. Anong gusto mo? Kunin mo yung lahat yung mga bata or ibigay mo sa akin yung iba? Kukunin po lahat yung mga bata, alagaan ko. Basta siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkadala nyo sa mga bata. Kasi sa akin, kahit mga pasaway yung anak ko, dinadala ko sila ng maayos. Tinataguyod mo, sir. Opo, nagtitiis ako. Kulang ako sa tulog. Ako pa lahat yung gawain ng bahay. Sumasideline ka pa. Bakit mo ba nagawa yun sa akin, bay? Ano bang dahilan mo? Sa akin naman, inaamin ko naman na kamali talaga ako. Kasi dati, wala kang time sa akin. Siyempre, ma'am, kakarating ko lang po dito sa UAE. Homesick po ako. Ako nang kausap. Kaso, wala po siyang time sa akin, ma'am. Hindi, sa oras na yun kasi, di ba, sinabihan kita, nang hiram ako ng cellphone sa mama mo. Sabi ko, nawala yung cellphone ko kasi nahulog yung cellphone ko, attorney. Nahulog yung cellphone ko, hindi ko na siya makontak. Tsaka nagtatrabaho din kayo, sir? Opo, nag-construction ako dun sa amin sa Mindanao eh. Oo. Tapos, pag nakahiram na ako ng phone sa mama niya, siya naman yung busy, may ibang ka-video call, yun, sino bang hindi mag-iisip ng masama nun? Tama Kaya po. hindi na ako kontak. So, hindi na nagkatugma yung schedule ninyo? Kaysa malalaman kong busy ka pala sa iba eh. Hindi na lang ako tatawag. Para sa asawa ko, sorry. Kasi nagkamali ako. Nasaktan kita. Ako, tatanggapin mo pa rin ako. Pasensya na ako, nasaktan kita. How about sa mga anak mo, ma'am? Ano ang mensahe mo sa kanila? Kasi sa totoo lang po, yung 5 anak ninyo ang naiipit dito sa nangyayari. I love you. Oh, ayun pala, nandito yung bata. Hello? Ma'am, naririnig ka ng mga anak mo. Miss na miss ko na kayo. Hello, boy? Hello? Anong gusto mong sabihin sa mama mo? Umawi ka na. Naku. Yun yung bunso ko. Yun yung bunso niya, sir, na 6 years old. Babae. Namimiss ko na po kayo lahat. Promise, uuwi po mama. Uwi ka na. Oo, uuwi si mama. Ma'am, Kasi yung pag-uwi hirap- mo, tutulungan po namin kayo. Wala pong problema dyan. Handa pong tumulong ang Wanted sa radyo na i-connecta po kayo sa mga OFW repatriation assistance ho. Wala hong magiging problema dyan. Ang tanong lang ho dyan ay handa ho ba kayo na umuwi? Yun ho yung kailangan nating malaman.
Tutulungan po natin siya makauwi ng lalong madaling panahon. At unang-una, kailangan siya makausap ng mga tauhan natin on the ground, yung ating labor attaché. So, patitingnan ko po ito para sila ay mabigyan kagad ng sapat na atensyon na para tama kayo, para siya ay makauwi ng maagap. At tama po bang intindi natin at Secretary Kakdak, na kahit ho TNT ang ating kababayang OFW sa ibang bansa ay maari pa rin naman ho silang matulungan ng ating DMW na ma-repatriate or makabalik ho ng Pilipinas? Yes, of course. Of course. Tutulungan natin sila ng ganap. Kaya't kailangan natin talagang bigyan ng lunas yung pangangailangan niyang umuwi. Yes, of course. The short answer is yes. Sasagutin natin yung kanyang pag-uwi. Okay. How about kaya yung may anak po kasi siya doon, Secretary Kakdak, may baby ho siya sa Dubai. Would that affect yung pagproseso ho niya ng pag-uwi sa Pilipinas? Yes, kasi meron pang titignan na investigasyon ang authorities. Nasaan bansa nga huli siya? Sa Dubai ho, sir. Dubai ho. Sa UAE. Titignan pa kung ano yung konteksto ng pagkakaroon ng bata, sino ang ama, mga ganong klaseng bagay ay titignan pa kasi. Pero posible naman ho. So yes, may proseso pa yung pagdadaanan. But we will try our very best na makauwi siya sa lalong madaling panahon. Yes. Minsan po kasi, attorney, binubugbog kasi siya pag na uuwi dito sa Pilipinas eh. Binubugbog ho nino? Sa kinakasama niya. Binubugbog ka ng kinakasama mo, ma'am? Yes po, ma'am. Okay. Ma'am, yung ganyan ho, dapat iwanan nyo na ho sana. Huwag na ho sana kayong makipagrelasyon sa ganyan at hayaan nyo ho at sasabihin ho namin. Hindi ho namin alam yung impormasyon na yan bago natin tinawagan si Sec Kakdak. Kung alam ho lang ho natin, ipinarescue na ho kayo agad. So, ngayon ho, ang gagawin ho namin, i-inform ho namin agad ang DMW, ma'am, na ganyan ho pala ang sitwasyon ninyo para ma-pull out na ho kayo kung nasaan po kayo ngayon sa Dubai at maproseso na ho kung ano ho yung kinakailangan para makabalik ho kayo sa bansa. Ma'am, matagal naman po yun. Ngayon, okay naman po. Pero syempre, ma'am, priority natin na makauwi ho kayo ng ligtas, makabalik ho kayo ng ligtas kasi may mga bata ho, may mga anak ho kayo na naghihintay sa inyo dito. Okay? Yes po, ma'am. Oo. Okay, si Mama po na province. Hi, Mama. Mama! Hi, Ander. Uwi ka na, miss na kita! Sige Ma'am Eileen, para lang naman po para sa mga anak ninyo, na miss na ho kayo at matagal na hong naghahangad na makapiling kayo. Asikasuhin na po natin yung pag-uwi nyo sa Pilipinas at nang makapiling nyo na ho ang inyong pamilya. Maraming salamat sir sa pagtitiwala at sana ho ay magkaayos na ho ang inyong pamilya. Thank you po. Thank you so much po.